Magandang araw. Itong pong programa na ito ay hatid sa inyo ng Philippine Publishing House. Ang ating segment ay pinamagatang Journey Towards Eternity. Sa travel pa lamang, going to heaven pa yan na as we pass through Orion. Ang ganda mga kapatid. Itong programa nito ay hatid sa inyo ng Philippine Publishing House at ang Grace Force Ministries. Welcome everyone sa ating Journey Towards Eternity series number 6. God is majestic. Talaga ang ating Panginoon ay isang Panginoon na nakamamangha dahil sa kanyang mga ginawa at sa kanyang mga kabutihan na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. Manalangin tayo. Amang banal, makapangyarihan na Diyos, Panginoon, kami po ay humihingi ng inyong kaalaman na iyong ibahagi sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng ibayong karunungan at ang inyong kabutihan mapasa amin. Salamat, Panginoon, na ikaw ay magbigay sa amin ng lakas ng loob at kasigasigan upang kami po, Panginoon, ay magtagumpay sa aming hangarin sa buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong pakikinig sa aming samot dalangin. Ito'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. May isang driver sa New York. Nag-drive siya ng isang taxi. At sa yung pasahero niya, sumakay, sabi niya, doon ako sa loob ng Manhattan. Pagdating niya nitong lugar na ito, sabi niya, dito na. Tinap niya yung shoulder ng driver. Ay, ang nangyari, mabilis na pinatakbo ang taxi. For 5 minutes, umiikot ng Manhattan. At parang nagulat ang driver ng taxi. At huminto. Sabi niya sa pasahero, Sir, sa susunod, huwag mo akong itap ng ganun dito sa shoulder. Bakit? Kasi first time ko itong nag-drive ng taxi. Anong problema mo? Siya, ang problema ko, sir, 25 years na ako nag-drive ng funeral car. Akala ko, yung nagtap ka sa aking shoulder, akala ko yung patay na buhay. Kasi taxi siya ng 25 years. Driver siya ng funeral car ng 25 years. Mga kapatid, buhayin natin ang ating sarili sa mga matamis na mga pangako ng ating Panginoong Hesus. God is full of majesty and He is sharing it with us. Sabbath is a gift from God. And sinasabi sa Genesis 2, verses 1 to 3, Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. By the seventh day God had finished the work He had been doing. So on the seventh day He rested from all His work. Then God blessed the seventh day and He made it holy, because on it He rested from all the work of creating that He had done. Ang ating Panginoon na Siya ang naglalang sa ating mundo. Siya ang gumawa ng ating mundo. Ay 6 days nag-work siya. Gumawa siya sa ating mundo. At in the 7th day, He rested. Point 2, Sabbath is a day of rest. Anong sinabi? Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your works. Sinabi ng banal na Biblia, 6 days you shall work.
but on the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. Ang ganda, mga kapatid, na wala tayong gawin na mga gawain na para sa ating sarili. Ang lahat, pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoong Hesus. 6 days, the Lord made the heavens and the earth. And on the seventh day, God rested. Ang ganda talaga na binigyan tayo ng Panginoon ng isang araw na tayo po ay magpahinga. Nang high school pa ako, during bayanihan, kasi may bayanihan kami, na nag-work kami ng ano talaga, papawis talaga for the whole day. Pag-resist na, ay, ang saya namin. Masaya kami, resist na. Kasi makapahinga na kami. Yun din ang gusto ng Panginoon. 6 days, magtrabaho tayo. 7 day, pahinga tayo na magsamba sa ating Panginoon. It is a day of Sabbath. Rest for you, and you must deny yourselves. From evening of the ninth day of the month until the following evening, you are to observe your Sabbath. From sunset to sunset. Yun ang gusto ng Panginoon. Sabbath is a holy day. Point number 3. The Sabbath is holy because of the presence of Jesus. Ang ganda. Dahil sa presensya ng ating Panginoon Hesus, naging banal ang araw na Sabado. Ezekiel 20, verse 20, ito yung nagsabi, keep my Sabbath holy, that they may be a sign between us, then you will know that I am the Lord your God. Ito ang isang palatandaan na tayo ay mga anak ng ating Panginoong Hesus. May mga cow yung MVC. Yung baka. Ang baka nila ay pumasok kung saan-saan, pupunta kung saan-saan sa ibang ranso. Nag-aagawan. So, ang ginawa ng MVC, linagyan nila ng marka. MVC ang lahat ng mga baka nila. So, yung iron na may MVC, they marked other cows ng MVC. So, hindi na nag-aagawan dahil may palatandaan. Then they went home and prepared spices and perfumes, but they rested on the seventh day in obedience to the commandment. Luke 23, verse 56. Sila po ay sunod sa sinabi ng Panginoon sa kanila. In Luke 24, verses 1 to 4, on the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb. And when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. That was the first day of the week. Yung unang araw ng linggo ay, ano ba yun? Sunday, di ba? Yun ang araw na ang ating Panginoon ay, siya po ay nabuhay. So, Friday, preparation day, then Saturday, Sabbath day, then first day of the week, Sunday, so the seventh day is the Sabbath. Point number 4, Sabbath is a path towards success. Ang ganda. Ito ang daan na tayo po ay maging magtagumpay sa ating buhay. Sabi ni Joshua, sa Joshua 1 verse 8, keep this book of the law always on your mouth, on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Tayong lahat ay magtagumpay sa buhay pag ang Panginoon ay kasama
sa ating buhay. At tayo po, na kapatid, ay naglingkod sa ating Panginoon. Sabbath keeper is enjoying the blessing of the Lord. Anong sinasabi? Keep the law. Sundin natin ang sinabi ng Panginoon. Ang Panginoon ay talagang makapangyarihan sa lahat. Pinakain niya ang 5,000 mga tao. Pinakain niya ang 2 million, more than 2 million Israelites in the wilderness. Grabe talaga. At may isang mathematician na tinotal niya. Ang total is 381 trillion ang ginastos ng Panginoon pagpakain ng mga Israelites. So, ang laki talaga ng pera. Saan nagkuha ang Panginoon ng pera? God is so powerful. Point 5, Sabbath is for man's happiness. Ang araw na Sabado ay para sa kaligayahan ng tao. Anong sinabi niya sa Mark 2 verse 27? Then he said to them, Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Ang Sabado ay ginawa ng Panginoon para sa tao upang ang tao po ay maging masaya na nagsamba sa ating Panginoong Diyos. And Jesus himself did observe the Sabbath. Luke 4 verse 16, he went to Nazareth where he had been brought up, and on the Sabbath day, he went into the synagogue. As was his custom, he stood up to read. Doon sa Nazareth, siya po ay nagsamba sa kanyang ama, ang Panginoon Diyos. Kasi nasanay na siya sa buhay na nagsamba sa Panginoon tuwing araw ng Sabado. Sabbath is eternal. Paano yon? Sino bang gumawa ng araw ng Sabado? Di ba ang Panginoon? Ecclesiastes 3 verse 14. I know that whatsoever God does, it shall be forever. Kung ano ang ginawa ng Panginoon, yun ay hanggang sa walang katapusan. Ang Sabado ay ginawa ng Panginoon at ito po ay hanggang walang katapusan. Sabbath can never be changed. My covenant, sabi ng Panginoon, I will not break nor alter the word that has gone out of my lips. Psalms 89 verse 34. Ito ang aking pangako, bawat isa sa atin, na hindi talaga mawawaglit ng isang salita ang aking sinabi. And when Jesus came into this world, He proved to the world that He will not change any period, any comma na kanyang sinasabi. In Matthew 5 verses 16 to 18, nagsabi, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, nor the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Walang mawawaglit ni isang salita. Even just one word, even a comma, I come to fulfill. Ang ganda ng pangako ng Panginoon. Acts 13, verse 42. As Paul and Barnabas were leaving the synagogue,
The people invited them to speak further about these things on the next Sabbath. Ang mga apostoles, si Pablo at saka si Barnabas, sila po ay nag-observe ng araw na Sabat. Ngunit, may prophecy na ibinigay sa Daniel 7 verse 25 na nagsabi, He will speak against the Most High and oppress His holy people and try to change the set times and the laws. The holy people will be delivered into His hands for a time, times, and half a time. He is going to change the law. Bible Encyclopedia, page 561. Sabbath, a Hebrew word signifying rest. Sunday was the name given by the heathens to the first day of the week. So ano yung first day of the week? According to Bible Encyclopedia, Sabbath. Sunday was a name given by the heathens because it was the day of which they worship the sun. So how could Constantine unite his empire? Siya yung emperor ng panahon ng yon. Way back 300 AD. So anong ginawa niya? In 321, siya po ay nag-sign ng isang decree. On the venerable day of the sun, let the magistrates and people residing in cities rest, and let all the shops be closed. To be able to unite the whole empire. Kasi nandoon yung mga Christians, nandoon din yung mga pagans, i-blend natin. I-blend natin. Kayong mga pagans, nagsamba kayo sa araw. Kayong mga Christians, nagsamba kayo sa Panginoon sa Sabado. I-blend natin. Sa Sunday, sa pagans yon, in favor of pagans, magsamba tayo sa Panginoon in favor of Christians. So, na-unite ni Constantine ang kanyang empire. Ngunit, nabago ang sinabi ng ating Panginoon. Nabago ang salita ng Panginoon. In the days of Constantine, church and state united. In the Catholic world, page 809, the sun was a formless God with heathendom. There is, in truth, something royal, kingly about the sun, making it a fit emblem of Jesus, the Son of Justice. So ano yung ginawa? In order to justify, ito yung Son of Righteousness. Ito yung Sunday. Dito tayo magsamba ng Panginoon. Because it's the Son of Righteousness. It's the Son of Justice na yun ang Panginoon. Pero hindi sinuportaan ng salita ng Panginoon. Hence the church, not God, in these countries would seem to have said, keep the old pagan name, it shall remain consecrated, sanctified. And thus the pagan Sunday, dedicated to Balder, became the Christian Sunday, sacred to Jesus. Hindi na naging sang-ayon sa sinalita ng Panginoon na ang araw ng Sabat yun ay sambahin natin ang Panginoon. So according to Catholicism and fundamentalism, fundamentalists meet for worship on Sunday according to Carl Keating, page 38. Yet there is no evidence in the Bible that corporate worship was to be made on Sundays. The Jewish Sabbath or day of rest was of course Saturday. Yun. Of course, Saturday is the day of rest. It was the Catholic Church
that decided Sunday should be the day of worship for Christians in honor of the resurrection. It's not God, but it's the church. Does the church have the authority to change God's law? Sinabi ng Faith of Our Fathers by Cardinal James Gibbons, page 561, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Walang mabasa na bersikulo sa salita ng Panginoon. Walang salita ng Panginoon sa Biblia na nagsuporta sa Sunday na biging araw ng pagsamba. The scriptures enforce religious observance of Saturday. Ang sabi ni Reverend Philip Carrington, Anglican Archbishop of Quebec, sent local clergymen into a huddle today by saying outright there was nothing to support Sunday being kept holy. Carrington definitely told a church meeting in the city of straight-laced Protestantism that tradition, not the Bible, tradition, not the Bible, made Sunday the day of worship. Who is your master? Jesus, your church leader. The Bible or tradition? The Sabbath is observed in heaven. As the new heavens and the new earth that I make will endure before me, declares the Lord, so will your name and descendants endure. From one new moon to another, and from a Sabbath to another, all mankind will come and bow down before me, says the Lord. Isaiah 66, 22 to 23. In heaven, we will worship the Lord every Sabbath. Pag dito tayo sa mundo, ang ating araw na pagsamba ay Sunday, malito tayo. Kasi sa langit na bayan, Sabado ang araw na pagsamba. Kasi yun ang sinabi ng salita ng Panginoon. Yun ang sinabi ng Biblia. Na ang araw ng pagsamba ay ang Sabado. Yun ang sinabi ng ating Panginoon. Ano yung blessings of keeping the Sabbath? Rest, happiness, peace, mapayapa ang buhay natin, wisdom, prosperity, fellowship, worship, majesty, kasi suotin natin yung magandang damit natin, success, victory in Jesus. God blessed it, God sanctified it, God rested in it, because this is the day of the Lord. Manalangin tayo. Amang banal, makapangyarihan na Diyos, salamat Panginoon ng araw na Sabado na inyong ibinigay sa amin. Nabigay sa amin, Panginoon, ng tagumpay sa buhay. Kaligayahan, kapayapaan, kaunlaran, at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Kasama ng aming Panginoong Hesus, kami po, Panginoon, ay magsamba sa inyo sa langit na bayan tuwing araw na Sabado. Hanggang walang katapusan, kami, Panginoon, ay pupuri sa inyong pangalan sa araw na Sabado hanggang sa mga taon-taon na walang katapusan. Salamat, Panginoon, sa mga pabalita na inyo binigay sa amin, sa katotohanan na ito po ay magbigay sa amin ng kaligayahan, kapangyarihan, at kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa iyong pakikinig sa aming samot dalangin at ito'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Kumusta ang lagay mo?
kanya'y nabago, binago niya ang buhay ko, pinasaya ng lubos. Nais ko sana siya ipakilala sa iyo. Siya ang Diyos na may lalang sa mundong ito. Huwag mo sanang kalimutan ang Diyos natin na namatay para sa'yo at para sa akin. Jesus ang kanyang pangalan, niligtas ka sa kamatayan. Tunay siyang nagmamahal sa'yo, kaibigan ko. Huwag mo sanang kalimutan ang Diyos natin na namatay para sa'yo at para sa akin. Jesus ang kanyang pangalan, niligtas ka sa kamatayan. Tunay siyang nagmamahal sa'yo, kaibigan ko. Jesus ang kanyang pangalan, niligtas ka sa kamatayan. Tunay siyang nagmamahal sa'yo, kaibigan ko. Tunay siyang nagmamahal sa'yo, kaibigan ko. I am a messenger. I will go. As we commit to go house to house, person to person for Jesus, here are new books for 2022 that can go with you. Discrimination, intolerance, hatred. These happen when people do not know the value of each member of the human family from an early age. Teach children how to love beyond differences in children around the world, now with a coloring book. Read them and rhyme, dialogues and mental images, easy and enjoyable reading. Rekindle children's love for reading with all original paintings and our retelling of well-loved stories from the Bible with My Bible Treasures. Who is the Holy Spirit? Why is He a gift? Read this devotional book by Sister Ellen G. White, alone or with your family, and ye shall receive power. Make young people's faith trending. Recall God's faithfulness and blessings with this daily devotional book for the youth by the Northeast Luzon Adventist College. Hashtag Promises of Hope. Affections, reconciliations, attachments, missions, collaborations, devotions. This year, let's invite more people to make meaningful connections with others and with God. Health and home for every home. For every home, health and home. More exciting new products are coming. I am a messenger. I will go. 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 This year, your Philippine Publishing House joins your commitment. Greetings galing po sa ating palimbagan sa Philippine Publishing House, sa lahat ng ating kaibigan sa buong mundo, particularly dito sa Pilipinas, sa ating mga leaders sa SSD, Elder Roger O. Caderma, and other officers of Southern Asia Pacific Division, at sa ating mga Union Conferences officers, administrators, at sa ating mga institution administrators, hospitals and schools, at ang ating mga publishing directors galing po sa Division, Pastor Ray Cabanero, and sa ating apat na union sa Mindanao, Pastor
Danny Inato and Pastor Elmer Vista and Pastor Ferdinand Isico sa Central Philippines and sa North Philippines, Pastor Dr. Abby Del Rosario. Sa lahat nating mga mission publishing directors, mga AP mail, kasama kamanggagawa ng mga literature evangelist. Binabati ko ang ating mga viewers sa buong Pilipinas, sa buong mundo, especially si Aldi Pondar, ang isang may-ari ng negosyo doon sa Pagadian City, at sa kanyang may bahay at mga anak, si Hana at saka si Hani. Sana pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ngayon din ni Arlan Weller. Siya ang may-ari ng isang Villa Tuna. Of course, ang ating mga subscribers sa ating produkto sa Philippine Publishing House, sa buong mundo at dito sa Pilipinas, at yung ating mga subscribers sa Health and Home, at sa ating subscriber din sa Adventist Home, at iba pang mga Council of Stewardship at Ministry of Healing, at iba pang mga Spirit Prophecy na ito magkatulong sa atin lahat, mga viewers nating tahanan, ay maging matibay, maging united sa paglilingkod sa ating iglesia at sa ating mahal na Diyos, Pastor John. Pastor John, mga Sigi family, at ang Molyaneda family, at si Pastor Manny, nandun ngayon sa Texas, at ang ating mga kaibigan na sila si Pastor Joe Manangkil, at iba pang mga kaibigan natin sa ibayong lugar na we hope, and I hope, Pastor Joe, na sila ay nariyan sa mabuting kalagayan. At sa ibayong dagat naman, ang ating mga viewers doon sa Europe, sila ni Ma'am Joy Hodge at si Tela Whittington ng Alaska. Sila po ay nakikinig sa ating programa dito sa Philippine Publishing House sa Hope Channel, Philippines. Good news sa lahat natin mga viewers sa buong mundo, particularly sa bansa ng Pilipinas, sa ating mga kaibigan, sa ating mga leaders, sa ating mga church members, sa ating bawat pamilya na meron tayong bagong aklat na natawag po na Children Around the World. Na itong aklat na to ay ginabanggit po dito ano yung kultura ng mga iba't ibang kabataan sa buong mundo, ano yung kanilang behavior, bawat pamilya, anong pamaraan, paano ma-influensyahan ang mga kabataan sa pamagitan ng aklat na to at mapag-aralan ng ating mga bawat pamilya, Pastor John, na itong Children Around the Globe ay maraming mga kultura, mga karakter na makuna natin po ng mga ideya paano natin, Pastor John, ibahagi sa ibang tao at ibahagi sa ating mga anak by having this pinakabagong aklat na tinatawag na Children Around the World. Bawat kabataan, bawat lugar ay makunan natin po ng mga lesson, mga viewers, paano natin ibahagi sa ating kabataan, kapwa membro sa iglesia, yung mga pamaraan ng ating mga kaibigan sa iba't ibang dako ng mundo sa pamagitan ng Children Around the World na aklat, Pastor John. Ang ganda ng aklat na Children Around the World, Pastor Long. Itong pinakabago na revise. Kasi may Children Around the World tayo na dati pa yon kasi binabasa ko din yon sa yung bata pa ako. At na-inspire talaga, nakakaantig yung mga stories nila. At doon ko nakita ang mga kinabukasan
ng mga taong nagtagumpay sa buhay. So Okay. dito sa Children Around the World na ito. So, May 32 stories ito. 32. Oh, may 32 stories ito, Pastor Long. At yung illustrator natin ay ano talaga, isang talented at saka expert in illustrating, Okay. si Rick Baldos. 20 years na siyang naglingkod na isang illustrator. Ibig sabihin experience, Pastor John. Experience, oo. Oo, so alam niya kung paano ang kanyang ginawa ay captivated Yun. to the readers na talagang hindi siya ma-boring sa pagbabasa, Pastor John. Kasi talagang akma yung kanyang illustration ayon sa story na mababasa natin dito sa Children Around the World. So napakaganda, Pastor John. At saka ang nakagandahan dito, Pastor Long, kasi yung stories niya ay all over the world. Kung napansin yon, may 1, may 2. Dito po, makita natin saan nangyari ang story, ang kwento. So, dito sa story 1, sa story 2, doon banda sa China, sa story 8, sa Australia, sa story 13, 12, and 14, United States and Mexico. Dito din banda sa Russia, sa story 24. Ang ganda talaga, Pastor Long. Ay, ibig sabihin, Pastor John, sinabi mo na bawat bansa mayroong corresponding na values makukuha Yan, ng ating yan. readers. Wow, ang ganda, no? At sinabi mo, di ba, na yung culture, makuha yung anong culture nila, at parang umiikot tayo sa buong mundo na ano lang to, mura lang, di ba? Pag mabili tayo ng ticket, ang mahal. Pero umikot tayo sa buong mundo from ito sa story 1, dito tayo sa Japan, sa story 3, dito tayo sa China, hanggang sa sana tayo sa story 4, dito tayo sa Myanmar, then story 6 sa Vietnam, story 7, Pastor Long, sa Pilipinas. Para- Oh, at saka inikot natin ang buong lugar ng mundo natin. Ang So, ito dito sa story na ito. No, binanggit mo, Pastor John, na this book is affordable. Yun. Dahil po, gina-compare mo yung, halimbawa, mag-travel kayo around the world. You spend, not only the efforts and money, but talagang maraming Pera. involved Pera, na pag-ikutin mo. But this book, talagang mapasok mo bawat yung mga pamilya na merong kabataan nag-represent bawat bansa. Kaya talagang hindi lang po pag mag-invest ang isang pamilya, ang ating mga viewers dito, talagang sulit, Pastor John. Sulit talaga. Sulit na sulit, mga kaibigan. Dahil po, ang ugali na makukuha natin sa iba't ibang dako ng mundo, talagang worth ito na investment para sa ating pamilya, sa ating mga anak. Kaya para sa akin, Pastor John, kung ako ngayon, mga viewers nakarinig ngayon, nakita nyo, hindi na ako maghantay. Tatawag na ako, Pastor John. Oo. Baka maubusan ako. Oo. Kaya magpa-reserve na kayo. Kasi po ito ay limited ang ating stock dito. Baka maubusan kayo, Pastor John. Ako ay sa bahay, meron ako dito, 2. Kasi pag merong pumunta doon, merong ipabasa ko. Pero yung isa ay nakalagay sa library. Anytime meron tayong consultant, babasahin natin tungkol po sa kultura ng iba't ibang kabataan sa buong mundo, Pastor John. At saka ang nakagandahan, Pastor Long, na sa ating tahanan,
may aklat talaga tayo na bago. Na galing yan sa ating Philippine Publishing House. Kasi itong mga books natin ay pinapanalangin natin at these books are ordained by God. So, nag-invest tayo para sa kinabukasan ng ating mga anak at nagsusuporta din tayo at sumuporta tayo sa gawain ng ating Panginoon dito sa iglesia. So, every quarter may bago tayo, maglaan tayo talaga ng pera para sa mga kabataan natin. So, every quarter, at least may ano tayo, 1,000 na para yan sa mga kabataan natin. No? Okay. Iba din yung sa atin. Sa kabataan natin, at least 1,000. Pinakamababa na yun, 1,000. So, every quarter, may bago tayong bilihin na aklat sa ating mga kabataan. Pastor John, binanggit mo na ito ay bago. Kaya ba ng PPH matustusan ang need ng ating mga viewers? Sa ating church, meron tayong 1.5 more or less na member. Halimbawa, bawat isa ay magkaroon ng ganito. 1.5 million na i-publish ng PPH, kayang-kaya ba? O basta magtulungan tayo, Pastorong, kaya natin. Masaya tayo, di ba? Masaya tayo na ating maibahagi itong mga aklat na ito sa ating mga church members, sa ating mga kapatid, upang ang naranasan natin dito sa pagbabasa ay maranasan din nila. Sa atin nga, Pastorong, itong aklat na ito, especially yung Children Around the World, ang ganda talaga na yung stories niya, for example, si Gopal Rao. Ano ba yun si Gopal Rao? Yeah. So, kayo na lang mag-discover niyan. Magandang kwento yun. Very inspiring na story ni Gopal Rao. At may isa, si Tado. Yes, Si Tado. So, ang ganda ng story niya na nakakaantig sa mga kabataan natin. At dito maihubog natin sila sa mga pamaraan ng ating Panginoon. Okay. Pastor John, nabanggit mo. Yung isang king na ang kanilang process paano magpipili is table manner. Yes. I like that story. Oh. So, talagang sulit ito na investment. Now, iba namang usapan natin, Pastor John. Binanggit mo kanina na ito ay 1.5 million na membership sa Adventist. Kung halimbawa, bawat isa ay kukuha dito. Sasabihin ko sa iyo, Pastor John, hindi natin ito i-broadcast sa ating mga viewers kung ang PPH walang kakayanan. Kaya natin yan. Basta magtulungan tayo. Masaya din tayo, Pastor Long, na ang mga pamilya ng Adventist ay magkaroon nitong aklat na ito upang sila po ay maging masaya sa buhay nila. At without this book, wala ako ngayon. Kung ano ako ngayon, Because of this. Because of this book. Kasi binabasa ko to sa bahay ko, sa bahay namin. So, without this book, wala talaga. Walang Pastor Kedet na nagtagumpay sa buhay. Ibig sabihin, Pastor John, kayo ngayon ay isa ka ng Dr. Pastor John. Talagang ebidensya po yun. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ibig sabihin, yung mga benepisyo na makukuha dito, nandito na yung honesty, Yun. truthfulness, mga viewers, duty to parents, love and faith in God, loyalty, diligence, patience, love, obedience. Prepare your family, your children in that heavenly home. Ang kaganda. Napakaganda, Pastor John. Yung sinabi mo, Pastor Long, na honesty. Yung sa yung sa tithe ko nga, kinikwenta ko yun. Okay? Yung sa offering ko, kinikwenta ko yun. Na even one single centavo, hindi yun mawaglit. Hindi ko yun kunin. Kasi yun sa Panginoon. So, how much more with the transaction we have in the office, sa mga kung saan-saan man may pinagbigyan tayo
ng pagkakataon na humawak ng pera, talagang inayos natin dahil dito honesty talaga. No? Itong sa aklat na to na honesty yung one of the values dito na matutunan sa isang kabataan. Sa akin nga, Pastor Long, sa academy ako, by God's grace, even one point na demerit ako, na demerit yung kasi sa academy may mga points 'yon. Pag 30 points sa simula ng taon, pag maubos na yung 30 points, sent home ka na. Pag nanigarilyo, may may demerit 'yon. Pag uminom ng alak, may demerit 'yon. Kasi hindi pwede magsuyo ng babae at saka magkasintahan, hindi pwede yun. Mag-sweetheart, hindi pwede yun sa academy. So, may may demerit yun. At saka kung ano-ano pang ginawa mo na labag sa paaralan, sa guidelines ng paaralan, may demerit yun. Pero by God's grace, Pastor Long, praise the Lord. Ni isang point Na nabawasan. for 4 years, kasi 4 years pa dati, 4 years na nag-aaral ako sa academy, hindi talaga nabawasan yung 30 points ko. Wow! Dahil, of course, sa Panginoon at sa ating mga aklat na nagtuturo, itong children, nagtuturo na tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Okay, in my life, Pastor John, yun. kasi hindi ako naka-aral ng Adventist school. Adventist school sa high school. Subalit, dahil sa mga aklat na to, marami akong natutunan na kahit doon ka sa labas, nakikita din na ang kaibahan sa buhay ng naturuan ng mga aral galing po sa atin sa pamagitan ng pagbabasa ng mga aklat, malaking tulong sa buhay ko. Kaya ako'y nagpapasalamat, of course, sa ating leadership, sa church, sa ating mga kaibigan na mayroong passion. Paano din tulungan at akayin yung iba dahil sila po ay mayroong mga nagbabasa din ng ating mga babasahin. Yung story, Pastor Long, na hindi ko nakalimutan, may isang batang lalaki, marami siya mga kapatid, nakasakit siya. Okay. Malapit na siyang namatay. So, hindi ko lang tapusin kasi wala na excitement. So, 32 stories yun. So, usa nun, yung isang bata, na inspiration ko din na parang naubusan na siya ng pag-asa. Nawala ng pag-asa sa buhay. Pero doon sa story, humugot siya ng kapangyarihan galing sa Panginoon. At yun din na iniisip ko every now and then sa buhay ko na parang wala na tayong pag-asa. Pag lalapit tayo sa Panginoon, hindi tayo pababayaan. So yung stories, umiikot yun sa utak ko. Every time na may mga hamon sa buhay, na ay talaga. So patuloy tayo sa pagsisipag sa buhay na maging maging banal at maging masaya sa buhay. So itong mga stories na to, nakakaantig talaga, Pastor Long. Na hindi talaga common na mga stories. Variety of stories. Iba't ibang kwento, iba't ibang values, iba't ibang virtues na yung mga kabataan natin talaga ay matransform sila. Wow! So yung sinasabi mo, Pastor John, kapag ang isang viewers natin ay kukuha dito, talagang wise investment ito. Tama Hindi yun. lang po isang kunin nyo. Kasi may mga pamangkin kayo. May mga kapatid na may mga anak rin. Kukuha din kayo dito. Kasi po, ang lesson na makukuha natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, ay it will last forever. Forever. At saka, dito din, Pastor Long, tinuturuan natin ang ating mga anak na magbasa. Okay. Pag sinabi natin, magbasa kayo at walang aklat, anong pagbasa nila? Pero pag sabi natin, magbasa kayo, may bagong aklat, ito, basahin nyo. Yun ang ginawa sa amin sa buhay. Okay.
So halimbawa, Pastor John, yung medyo mga bata pa, of course, ang parents na riyan. Yun, To yun. guide them. Yan. Kasi mas maganda kung merong nagpatnubay sa ating mga anak. Kasi po, yun po, sila ay hindi pa makakomprehend, husto sa mga words. Kaya importante, Pastor John, na itong ganito na mga pamaraan na ang mga magulang o guardian na reriyan na merong concern, passion, paano alalayan ang ating mga young people. Yun. Yung mga bata pa na hindi pa makapagbasa, makapag-intindi, alalayan natin sila. Kayo yung magbasa para sa kanila. Pero yung mga nandyan na sa grade 4, grade 5, grade 6, basahin na nila. Hanggang college, ito. I mean high school. High school, yeah. Oh, and then college din. Hanggang ngayon, nagbabasa pa rin ako ng Children Around the World. kasi Every now and then, di ba? Ma-remind tayo. Oo, tama yan. At saka wala ka rin ibahagi sa iba kung hindi ka na-review. Na talagang nakukuha mo kung ano yung ibig sabihin upang ma-share na natin sa ibang tao. Yun na, Pastor John. So again, sa ating mga viewers, itong ating stocks po, ang ating aklat ay limited po ito. We hope na hindi kayo maabusan, kaya magpa-reserve na kayo para dito, kung ilan kayo sa tahanan, tag-isa bawat member ng tahanan upang yung ating mga malilit na bata ay hindi mag-agawan. I-provide natin sila kasi po yun ang wise investment para sa magandang kinabukasan makatulong po sa ating mga kabataan. Pastor John. Yes po. At nagsabi dito, Pastor Long, Children Around the World is a collection of 32 real-life stories of children. Ang ganda. In their best and worst. My best at saka my worst din sa buhay nila. From heroic deeds of courage to triumph. These stories will enthrall as well as instruct. In this adventuresome book are timeless truth teens will need in growing up. Wow! So, Napakaganda. at saka yung mga words, ang ganda. Na magamit din natin sa ating Conversation. everyday conversation, pagsusulat. Yung sinabihin ko yung mga anak ko, magbasa kayo, magsulat kayo ha. Kopyahin ninyo yung anong sinasabi ng mga words. Sundin nyo yan. Pero magawa kayo ng composition nyo. Ayan, ganda. Nakakatulong talaga. So, thank you sa panahon na pinagkaloob sa atin, Pastor John, sa ating Hope Channel at sa ating mga viewers. Maraming salamat ulit sa inyo. We hope na bawat isa sa atin magkaroon ng kopyang ganito. Maridi ang tahanan nyo, ang iglesia, lahat tayo makarating sa bayan ng Diyos. Pastor John. Amen. Tayo po'y manalangin. Mahabagi namin Diyos. Napakapalad po namin dahil meron kaming Diyos na mapagmahal. Tunay na kaibigan. Diyos ang siyang nagtubos sa aming pagkasala. Diyos ang siyang pumili sa amin, bagaman kami hindi karapat-dapat. Diyos ang siyang tumanggap sa amin na maging kabahagi, maging kamanggagawa sa sagradong iglesia na inyong tinatag upang inyong balikan at dalhin sa bayan ng langit. Aming Ama, sa oras na to, ibalik namin sa inyong kapurihan. Dahil po sa ginintuang panahon na inyong pinagkaloob sa amin upang ibahagi po sa aming mga viewers, sa mga kapatid, sa lahat ng pamilya, sa lahat ng membro sa iglesia, nga lahat po ay makianib at intentional na mag-aaral sa inyong mga aklat sa Children Around the World at saka sa Adventist Home at mga aklat na Health and Home at yung Life of Jesus, na lahat po kami matuto mahubog paano mahalin at paano irespeto ang aming Diyos, ang siyang nagmalasakit upang kami maligtas sa kanyang pagbabalik. Aming Ama, idalangin namin ang liderato ng inyong church, buhat sa conference hanggang sa local nga iglesia, sa lahat ng mga ahensya, sa lahat ng mga administrators, mga publishing directors, mga
AP email, Literature Evangelist, at Hope Channel Philippines. Sa buong mundo, Panginoon, pangunahan niyo sila. Salamat ng marami na mga viewers, mga subscribers ay inyong dalawin na sila po, kanilang pamilya, buong pamilya ay maligtas po pagbalik ni Jesus. Salamat aming Ama na ngayong hapon ay inyong tinanggap ang aming pakiusap. Ito po aking dalangin sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak na nabayubay sa cross upang kami tubusin, at Diyos Santong Espiritu. Tanggapin namin ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So, don't miss the opportunity na kukuha tayo ng isang magandang aklat, Children Around the World. This book is ordained by God and you will really be blessed by having this book in your home. Ibigay sa bawat isa sa mga anak natin itong Children Around the Globe, Pastor around the John, world. Salamat, Pastor John, sa panahon na inyong i-invest para dito sa ating Hope Channel. Thank you sa inyo at sa ating mga viewers na kami tutulong sa inyo by heart dahil nais namin na hindi tayo walang iwanan. Pagkus tayo lahat sama-sama na makarating sa bayan ng Diyos, Pastor John. At we are inviting all our viewers around the world na ating sundan ang ating programa every Sunday dito lang sa Hope Channel Philippines, na ito po ay magbigay sa atin ng kasigasigan na sana kasihan tayo ng ating banal na Panginoong Diyos sa maraming biyaya pasulong sa ating pamumuhay kasama ang ating Panginoon Sos hanggang sa langit na bayan. Purihin ang Diyos. Purihin. Dito sa lupa hanggang sa langit Amen. na Hallelujah. bayan. Praise God.